Guys, welcome back again sa ating sharing for Bread of God. So today, we pray the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga grasya at bukay na pinigay mo sa akin at sa mga successful na mga pangyayari sa buong weekend ko. Maraming salamat, Lord, at ilabi sa lahat yung aking paggaling sa aking sakit. Napapasalamat ako sa iyo, Lord. Isa ka grasya, miracle ang nangyayari sa aking buhay. Amen. Okay, brothers and sisters, mag-share ako sa inyo, no? So, lately, itong mga week is napaka-bless ng aking buhay dahil sa aking sakit na parang mirakulo lamang na ipinag-ubaya ko sa mahal na Diyos at unti-unti itong nawawala. At patuloy lang ako na nampalataya at nagtitiwala sa tinatawag na healing power ng ating mahal na Diyos. Alam niyo ba, brothers and sisters, na kahit anong man kainom natin ng gamot, kung ang mahal na Diyos ay may mga dahilan at may mga purpose para sa atin nga nag-aantay siya kung paano natin ikakabubuhay ang ating panampalataya at pagtiwala sa Kanya. Kaya, sa aking pag-inom ng mga gamot, hiningian ko ng gabay sa ating mahal na Diyos. Kung ano pa yan, kulang man ang aking iniinom na gamot, kulang man ang aking medication, ngunit nandyan ang aking paniniwala at pag-asa at paglaom na ako ay kinagabayan ng mahal na Diyos. Kagaya nga sa araw-araw na aking buhay na napaka-bliss na para sa akin ang magandang pakiramdam. So lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala sa mahal na Diyos at ang lahat ng proseso sa ating paniniwala sa mahal na Diyos ay nakikita ng ating Panginoon sa ating mga puso. Alam niyo ba, brothers and sisters, na dapat nating maunawaan yung mga kasulatan sa atin na Biblia na hindi naman tayo maililitas sa tinatawag na reliyon, no? Kundi ang laman ng ating mga puso at ang ating relasyon sa mahal na Diyos. Yung individual na atin na panampalataya sa mahal na Diyos, yun ho ang the best na atin tuunan ng pansin upang makasama natin ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan. Yung ating mga grupo, yung ating mga church, mga temple, mga pastor, mga pari, isa ho sila sa atin na mga tao na tumutulong sa atin upang lalo tayo mapalapit sa ating mahal na Diyos. Alam niyo ba, brothers and sisters, na lagi kong sinasabi sa sarili ko na ano ba ang tinatawag na reliyon? Saan ba ako papatungo at ano ba ang talaga na reliyon na aking pupuntahan? So, bilang ako ay lumaki bilang isang Katoliko, lahat na role, lahat ng pagsimba natin sa Katoliko ay aking na a-apply sa sarili ko bilang isang Katoliko. Naka-attend rin ako sa charismatic at sa charismatic doon ko na kikita at naramdaman yun ang aking way kung bakit ako ay lalong nakalapit sa mahal na Diyos, or kumbaga yung aking relasyon sa mahal na Diyos ay malapit dahil sa charismatic. Pero sa ngayong panahon, nahihirapan ako maghanap kung saan ba yung may charismatic na grupo, kagaya dati sa amin nung buhay pa yung mga magulang ko na mag-prayer meeting, mag-charismatic. May isang bahay na naga-prayer meeting kami, naga-fellowship, naga-sharing, na napakaganda. Pero sa ngayon, hindi ko na naramdaman at hindi ko na nakikita ang grupo ng charismatic. Kaya sabi ko, kung ako'y sumisimba din sa church, sa Catholic, sa sitwasyon ko na hindi ako pwede umalis na mag-isa, nagka-conflict, no? Kasi yung aking mga kasama ay
ibang religious din, no? Ang mga kasama ko ay iba rin ang kanilang religion dito sa bahay. So bilang ako na nasa gitna na kumbaga ay ako ay isang Katoliko at sila ay hindi, at ako ay hindi makalakad pag wala ako ay kasama. So di ba nagko-conflict sa sarili? Kaya sabi ko, Lord, gabayan mo ako kung ano ang dapat kong gagawin. So kaya sa aking pananaliksik sa Bible, aking na basa dito sa 2 Chronica chapter 6 verse 1 na dito ako kumukuha ng basi kung paano ako mag serbisyo sa mahal ni Diyos sa pamaraan sa isang grupo. Sinasabi noon ni Solomon, ito ay nasa chapter 1. Sinasabi noon ni Solomon, sinabi mo, Yahweh, na ibig mong manirahan sa makapal na ulap, ngunit ipinagpatayo kita ng isang dakilang tahanan, isang lugar na tahanan mo habang panahon. Pagkatapos, humarap siya sa bayan at pinasbasan. Wika niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula nang hanguin ko sa Ehipto ang aking bayan, hanggang ngayon, hindi ako pumipili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagpatayo ako roon ng isang templo na aking natitirahan. Hindi pa rin ako pumipili ng sinuman upang mamuno sa Israel. Ngunit pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. So dito guys na napagtanto ko na para sa aking kubos na pag-uunawa, wala pa ho si Jesus Christ na pinili na bilang isang templo o isang simbahan na iyon ay titirahan niya. Ngunit pinili niya ang Jerusalem na yun ang magiging tirahan niya at magiging templo niya. Kasi ayon sa aking kaalaman, ang Jerusalem ay isang lugar na talagang pinili ng mahal na Diyos na ito ay magiging bayan niya, na ito ay magiging kaharian niya, or ito ay ang Jerusalem na tinatawag na dito makikita yung mga tao na nanampalataya sa mahal na Diyos, yung serbisyo sa mahal na Diyos, yung pagtitiwala sa mahal na Diyos. So ibig sabihin, wala pang simbahan na pinili ang mahal na Diyos na yun ang kanyang titirahan o templo, ngunit pinili niya yung Jerusalem. So yung Jerusalem, mayroon yun na isang pinuno. So ibig sabihin, lahat na simbahan na sa buong mundo ay kung tutuusin, pinili ni Jesus Christ yun. Kasi mayroon mga pinuno na nagtuturo din sa tungkol sa Panginoon. Ngunit sa aking sariling individual na paniniwala, bilang ako isang ultimong tao, wala pa akong pinili. So open ka kahit saan ka na church pupunta as long na ikaw ay naniniwala sa mahal na Diyos. Ito ay parang naka-reflect sa mga sarili natin na wala pa si Jesus na pinili. Kung ikaw, kapatid, na wala ka pang tiyak na simbahan na pinupuntahan, ay wala pa namang pinili si Jesus eh. So kung saan ka, doon ka. Something ganun, kasi walang simbahan naman na makaligtas sa atin eh. Wala pa ho siyang pinili. Ang pinili niya lang ay ang Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ay ito yung kanyang magiging tahanan. Ang Jerusalem ay ito yung tinatawag na sa aklat ng pahayag, titingnan ko rin ito, ay inilarawan bilang isang lungsod na bumababa mula sa langit na nagpapakita sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bagong Jerusalem ay isang lugar ng kapayapaan, katarungan at kagalakan kung saan ang mga tao ay makakapiling ang Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, wala pang pinili ang mahal na Diyos kundi ang Jerusalem.